Di. Yan. Good Magandang afternoon gabi sa po. ano, good afternoon sa taga London at saka Sige good po. morning sa taga Sydney. Oh, Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon. Magandang araw Magandang po. gabi po. Magandang gabi po. ang bihira yung mga kapatiran, no? Gandang gabi po, sa inyong lahat po, no? At bago po tayo magsimula, tayo muna po humingi ng gabay at patnubay sa ating Diyos na buhay. Tayo muna po manalangin. Aming amang Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, bumabati po kami ng isang magandang gabi sa iyo, o aming Diyos. Sama-sama po kami sa oras na ito at nagpapakumbaba, nagsusumamo sa paanan ng iyong trono, o aming amang buhay. Dalangin po namin sa oras na ito, katagpuin mo kami, o banal na Espiritu ng Diyos. Mangusap ka, Panginoon, sang-ayon sa iyong kaparaanan, hindi sa pamamaraan ng tao, kung hindi ang kalooban mo ang siyang mangyari sa gabing ito. Inaamin po namin na kapos ang aming mga kaisipan, ang pag-uusapan ay tungkol sa iyo, Ama, ang iyong mga salita. Samahan mo kami, dakilang Diyos na buhay, at ikaw po ang aming maging tagapagturo. Ikaw ang siyang gagabay sa amin, ang iyong mga salita. Maraming pong salamat. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga nalalabi sa pag-aaral namin ng iyong banal na kasulatan. Ikaw lamang ang maparangalan, madakila, maluwalhati at papasalamatan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Kung inyo pong natatandaan po, no, ang title nito, ito po'y kaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang kaloob na magsalita sa iba't ibang wika at ang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Mahalaga po ang dalawang ito sapagkat ito'y kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Kung ito po ay kaloob ng Diyos, pinagtitibay po nito na sundin ng tao ang mga kaloob na ito sa atin. Kung halimbawa, pinagkalooban tayo ng Diyos na makapagsalita sa iba't ibang mga wika, dapat may magpapaliwanag nito. At ang pangalawa naman po ang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, tingnan po natin yung mga talatang naputol po upang maipagpatuloy po natin. Verse 24 to 25. Sandali lang po, no? Mag-move ako, lalaktawan na po natin yung iba, yung mga natalakay po. Letter D, yan. Ganun na lamang po ang panghihikayat ni Apostol Pablo na ang lahat ay magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang ang mga taong pumapasok bago man o mga datihan na po, no,
o ito po yung mga kapapasok pa lang sa iglesia, ay lubos na maintindihan ang salita ng katotohanan. Sapagkat kung tayo po ay magsasalita ng salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, ito po ay lubos na maintindihan ng mga bagong pumapasok sa iglesia o maging ang mga datihan, mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang panghihikayat ni Apostol Pablo sa lahat na magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Sapagkat napagpapala po tayo ng bawat isa, napapalakas, napapatibay nito ang ating pananampalataya at nakapagbibigay po ito ng lakas sa atin. At ito po ay naaaliw ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Tuloy lang po natin. Sabi niya dito, ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya ay makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig. Tingnan niyo po yung ipinapakita ng salita ng Diyos. Kung gaano kapag narinig natin ang maliwanag na pagbabahagi ng salita ng Diyos, meron po siyang conviction sa puso at isipan ng isang tao. Kaya po nabanggit niya dyan po, no, ni Apostol Pablo. Sabi niya doon, no? Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob, wala siyang alam sa mga kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya ay makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang narinig. Maging sa inyo pong mga small group or even one-on-one na nagsishare kayo ng salita ng Diyos, maliwanag nakakarating sa kanila, sa kanilang pandinig, sa kanilang isip, tungo papasok sa kanilang puso. Kaya mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang binabahagi ay ang salita ng Diyos. Yan po yan, makikita niyo, no? Talaga pong meron siyang timo, sa madaling salita, tumitimo sa puso ng tao. Lahat ng kanyang narinig tungkol sa salita ng Diyos. Verse 25. At mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Ang magiging reaksyon ng taong nakarinig ng salita ng Diyos dahil may nagatid ng mensaheng mula sa Diyos. Ganyan po. Meron pong timo sa puso. Ang magiging reaksyon ng taong nakarinig ng salita ng Diyos, luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihin niya sa church na pinanggalingan ng salita ng Diyos, tunay nga, kasama ninyo ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, kaya po mahalaga ang nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. May benepisyo po no? Kung natatandaan niyo po, no, ako po'y blessed, no? Sa totoo lang po, no? Walang paglagyan sa puso ko ang kagalakang ito, mga kapatid. Kaya po, isi-share ko po sa inyo, no, yung mga nangyari sa mga nakaraang Sunday po nang magsalita po ang aking apo.
sa harapan niyo po, no? Kung natatandaan niyo po, no? Nandyan po sa inyo, kung may mga nag-video, na po, kung hindi po nawawaglit sa inyong isipan ang mga sinabi niya pong ito, no? Ang sabi niya po, no? Good morning, my dear brothers and sisters. Inanggit niya po yun, no? Ako po nangiti nun, no? Sabi niya, the Bible tells us that Jesus died to give us life. Sabi niya, in John 3:16 says, for God so loved the world that He gave the only begotten Son, but whosoever believes in Him should not perish, but have an eternal life. Thank you, my dear brothers and sisters. God bless you. Akalaan niyo po nasabi niya yun? Mga kapatid, no, kung niloob ng Diyos na may mga bagong tao doon, na walang ganung kaloob o hindi sumasampalataya, masasabi nilang, kasama ninyo ang Diyos. Kaya po mga kapatid, no, allow me po na maging paalala po ito sa atin habang may panahon pa. At laging sinasabi po ni Apostol Pablo, huwag nating sayangin ang lahat ng pagkakataon. Malaki po ang katungkulan ng mga tatay at nanay sa kanilang pamilya. At maging ang mga nabubuhay pang lolo at lola ng bawat pamilya. Malaki po. Kung iisipin mo, no, bilang mga magulang, darating din ang araw, no? Ayan po yan, no? Nangangarap. Darating din ang araw na gusto kong maging magpahayag ng salita ng Diyos. Ang aking anak na lalaki, ang aking anak na babae. Ngunit mananatili lang pong pangarap yun. Ang instruction ng Diyos ay magtanim ng binhi ng salita ng Diyos. Paulit-ulit pong sinasabi yan, no? At yan po ay nakatala na sa banal na kasulatan, no? Sa Proverbs 22:6, binabanggit niya po, no? Naturuan natin, no, ang ating mga anak ng salita ng Diyos. At kapag siya'y lumalaki, no, sinabi po sa Kawikaan, ito'y hindi niya makalimutan. Itinatanim po ito, mga kapatid, no? Yun po ay kaalaman ko na nabasa ko po sa salita ng Diyos. Ang role natin bilang mga magulang ay turuan ng salita ng Diyos. At habang sila'y lumalaki, ano po yan, nagre-registered po yan, no? No, sa kanilang kaisipan, no? Kaisipan. Kaya po mahalaga na isinulong talaga ni Apostol Pablo na ang lahat ay makapagpahayag ng salita mula sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at makatotohanan. May conviction po talaga siya eh. Na kung titignan po natin yung ating mga sinimulang buhay, na makarinig tayo, no, ng salita ng Diyos, may nag-share sa atin, na mga kaklase natin, kakilala, kaibigan, kumare, ano po, or even narinig natin sa TV, napanood natin na mayroong nagbabahagi ng salita ng Diyos o narinig natin sa mga radio. Ano po? Doon po nagsimula. Iba't ibang pamamaraan ng Diyos. Kaya natin nakilala ang Diyos sa buhay natin.
Amen, no? Yun po yun, no, mga kapatid. Kaya ang laki po ng role ng mga magulang na ang inyong mga anak, o maging ang akin pong mga anak, ina po, katungkulan po namin na ito po ay tamnan ng salita ng Diyos. Marinig nila ang mensahe ng Diyos. At pagdating ng takdang panahon, no? Yun po yun, no? Magtatanim tayo at tayo din po yung nagdidilig. Yan yung ginagampanan ng tao. Ang ginagampanan ng Diyos ay ang magpatubo at magpalago nito. Yan po ang katungkulan. Partnership, mga kapatid, pag tinitignan mo siya, no? May role ka, may role ang Diyos. Ibig sabihin, meron kayong samahan, dalawa kayo. No? Natutup din ang ipinag-uutos ng Ama sa kanyang anak. Pinapa-implement po ng anak na tayo magtanim ng salita, ng binhi ng salita ng Diyos. Unang-una, katulad sinasabi ni Pastor Dante, bakit ka palalayo? Kung kaya mo naman na pamahalaanan, share ng iyong pamilya. Unahin natin, no? First priority ang ating pamilya. Ano po? Kailangan ang mga magulang ay nalalaman nila, no? Ang tamang pamamaraan, no, ng pagtatanim ng binhi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Yun po yun, mga kapatid, no? Ngayon po, no? Tutuloy po natin, ha, mga kapatid. Bakit po? Bakit po nagbigay ng mga iba't ibang kaloob ang Diyos? Unang-una sa mga mananampalataya. Ano po ba talaga ang purpose nito? Ang layunin nito? Lulundag po ako sandali, ha? Yan. Bago po tayo dumating dyan, no? Aatrasan ko ulit po ito, ha? Mga kapatid, sorry po, ha? Aatras lang sa 24. Yan. Yan po yan, no? Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, ano po ang benepisyo nito? Samahan niyo po ako, no? Wala sa inyong screen, ngunit makikita natin kung ano ang magiging layunin nito sa lahat ng mga mananampalataya. Samahan niyo po ako sa Ephesians, balikan po natin ang Ephesians chapter 4, 11 to 16. Mahalaga po ito, ha? Sapagkat meron pong 5 mga iba't ibang kaloob ang Diyos na nagdadala ng mensahe ng Diyos. 5 iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang babanggitin niya po dito, no, kung may mga Bible po kayo, no po, kung saan po kayo mas malalim na uunawaan ninyo ang iba't ibang interpretasyon sa Biblia, samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 4, 11 to 16. Binabanggit po dito, mga kapatid, maging ako po magbubuklat. Ephesians chapter 4, beginning verse 11 to 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Okay, number 1 po, apostol. At ang iba na may mga propeta. At ang iba ay mga ebanghelista. At ang iba ay mga pastor at guro. 5 po na kapag po papansinin ninyo, ito po yung mga naglalahad ng mga katuruan sa Biblia. Kapag ka napapansin nyo po, no? Sila po yung may mga daladala ng salita ng Diyos na ibinabahagi sa tao. Kaya po, tingnan natin, ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, mahalaga po yan. At dumating doon ng isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya. Tingnan niyo po, para sa mga unbeliever, mga hindi nakakakilala pa ng salita ng Diyos,
Ito po yun, mga kapatid. Yung 5 iba't ibang kaloob na ito, sila po yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi niya pa dyan, no? At binigyan niya, verse 11, ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman mga propeta. Ang iba'y mga ebanghelista. Tingnan niyo po yan, mga nagdadala po yan ng salita ng Diyos. At ang iba'y mga pastor at mga guro. Napapansin niyo po ba yan? Mga nagdadala po ng mensahe ng Diyos. Nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? Tuloy po tayo, no? Sa Ephesians chapter 4, verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang upang maging matatag ang alin po? Ang katawan ni Kristo. Ang iglesia. Ang kumakatawan po doon, ang mga mananampalataya. Okay. Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Talatang 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Totoo po yan, mga kapatid, no? Iba't iba ang pangaral ng salita ng Diyos. Na mapapansin po natin sa ating paligid. Makikita niyo po ang daming iglesia. Sa iba't ibang iglesia po, maliliit, malalaki, at merong malalaki na iba't ibang iglesia. Iba't ibang klaseng pagtuturo. Babalikan po natin yan mamaya, mga kapatid. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Mga kapatid, kaya po mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Hallelujah. Verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Iba pong ginamit niya, katotohanan. Pagsasalita ng katotohanan. Okay? Katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Tingnan niyo po, no? Kaya nais ni Apostol Pablo na ang lahat ay magsabi ng mensahe mula sa Diyos o magsalita ng katotohanan. Sapagkat sino po ba ang ulo ng iglesia? Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Ang anak ng Diyos. At sino po ang katawan ni Kristo? Siya rin po. Kung sino yung ulo, siyang katawan ni Kristo. Ang kumakatawan sa iglesia ay walang iba kung hindi ang mga mananampalataya. Ikaw, ako, tayong lahat ay binubuo ng katawan ni Kristo. Mga minamahal kong kapatid. Kaya ganun na lamang po, no? Kasi mas maliwanag na nakakaabot. Kung tayo'y Tagalog, no? Ang mensaheng gagamitin natin Tagalog,
maliwanag po na makakaabot yan sa pandinig ng mga tagapakinig. Yan po binabanggit yan ni Apostol Pablo. Kaya sinasabi niya po diyan, no, ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya ay makasalanan, hatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig. Kung halimbawa, ang sisiran mo ay talagang tubong kabisayaan, kailangan meron tayong kakayanan po na magsalita, no? Maging fluent din tayo sa salitang Bisaya. Di po ba? Kung Tagalog, Tagalog tayo. Kung Ilocano lang talaga siya, no? At talaga pong gagamit tayo ng iba't ibang lengguwahe. Maipaabot lang natin ang mensahe ng Diyos sa kanila. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Ayan po yan. At mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso kaya't luluhod siya. Sasamba sa Diyos, sasabihin niya, tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. So, niyo po, napaparangalan ng Diyos. Naluluwalhati ang Diyos kapag tayo ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At yan po ay ipinag-utos sa atin ng Diyos. Kung natatandaan niyo po, no? Minandato ng Diyos, no? Yung Great Commission. Bata, matanda, lalaki, babae, dapat po magpahayag ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya po mahalaga, no? Napagpala po talaga ako, no? Di baling walang laman yung aking bulsa, pero yung nararamdaman ko po yun, no? Sa apo ko. At tunay po na ayoko pong asahan yung pangarap ko na mangyayari na pagdating ng araw, may mga apo ko o mga part ako ng pamilya ko na magpapatuloy na ipahayag ang salita ng Diyos. Sapagkat lahat naman po tayo ay lilisan sa mundong ito. Praise the Lord, ha? Purihin ang Diyos po sa buhay ng bawat isa sa atin. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sa pang-apat na bahagi, mga patakaran o tuntunin na umiiral po sa loob ng iglesia. Inilahad po ni Apostol Pablo upang magkaroon ng kaayusan sa mga gawain ng Diyos. Basahin po natin ang mga sumusunod na mga talata. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika at mayroon naman nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyon sa ipagpapatibay ng iglesia. Kung may nagsasalita sa iba't ibang wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila. Give and take lang po, no? Yan po makikita natin, no, sa LOL natin, no? Sa mga Bible study, no po, kapag tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Kung meron daw po, no, na may gift ng makapagsalita ng iba't ibang wika, kailangan po may nagpapaliwanag nito para maging malinaw sa mga mambabasa at tagapakinig. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa. Mga rules po ito. Rules at tuntunin po. No? Patakaran at tuntunin na umiiral sa loob at labas ng iglesia. Hayaang magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba
ang mga sinasabi nila. Okay, binabalanse po ng mga tagapakinig kung ano po yung isinishare ng taong naghahatid ng mensahe ng Diyos. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, tumigil muna sa pagsasalita. Hayaan mo muna siya, no? Bigayan lang po, no? Give and take lang po para magkaroon ng kaayusan, no? Sa atin po, yan po ay gumagalaw, kumikilos po yan sa loob ng iglesia. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil na po ng mga tumanggap ng kaloob na iyon. Napipigil niya, nakokontrol niya po yung sarili. Hindi pwedeng siya na lang lagi, no? Siya na lang lagi ang magsasalita. Dapat pinapakinggan din natin yung nasa inyong small group, ano po, nasa inyong grupo po, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Amen. Okay? Ang mga babae, tingnan po natin instruction dito ni Pastor Pablo sa mga babae. Ang mga babae kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi sa kasulatan. 2 talata po ito, no? 34 and 35. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Ang opinion ko po, mga kapatid, dito po sa verse 34-35 na mababasa po natin sa Efeso, tungkol pa rin po ito, no? Ephesians, wala po sa screen ninyo, ngunit samahan niyo po ako sa pagbubuklat na inyong mga Biblia. Sa Ephesians chapter 5, ang mga instruction ni Apostol Pablo, bakit niya nabanggit ang mga babae? Sabi po sa Ephesians chapter 5, verses 22 to 24. Babasahin ko po. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Christian po ito, ha? Asawang lalaki at babae, parehong Kristiyano. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Talatang 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Sa inyo pong mga tahanan, ang namamayani pa rin po ang lalaki. Kailangan magpasakop ang babae sapagkat siya ang ulo ng tahanan. Katulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, mga kapatid. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Yan po yan, no? Sa panahon po ni Abraham at ni Sarah, gayon na lamang po ang pagpapasakop niya ni Sarah po kay Abraham. Kaya tinawag ni Sarah ang kanyang asawa na Panginoon at lingkod ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang binabanggit. Kaya po, hindi po pinipigilan na ang babae, ang mga asawang babae po na nasa iglesia ay hindi po mag-participate. Hindi po ganun yun. Hindi po. O itikom ang kanilang bibig. Hindi po.
Kung hindi ang dalawang mag-asawa po, no? Physically po, no? Ang asawang Kristiyanong lalaki at babae na sila po ang dapat ay nagkakaayos sa loob at labas ng iglesia. Yun po ay tunay na pagpapasakop ng bawat isa. Mga kapatid, iwan na po natin yan, no? Balansihin nyo na lang po sa inyo pong mga understanding at opinion po ng bawat isa. 36, inaakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Yan po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. No? Kung inakala nino man na siya ay propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin. Tingnan niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, ito pong lahat na to na umiiral sa loob ng iglesia. Sa mga iglesyang hinirang ng Diyos. Kung pinapairal po ang lahat ng rules na ito at instruction, mga kapatid, ang lahat po ng ito ay kautusan ng Diyos na dapat pairalin sapagkat siya ang ulo at katawan ni Kristo. Mga kapatid, lahat po ng ito, yung lahat ng inilahad na ito ni Apostol Pablo sa mga hinirang na iglesia ng Diyos. Lahat po ito'y pinag-uutos ng Diyos. Kung ito'y kautusan, dapat itong tukdin ng katawan ni Kristo. Amen. Ngunit, ang ayaw kumilala, sabi ni Apostol Pablo po, no? Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Tignan niyo po ang mga kautosang ito. Pag ayaw daw pong kumilala ng mga kautusan na inilahad sa pagkatao ni Apostol Pablo ng mga panahon na yon at umiiral hanggang sa ngayon, mga kapatid, huwag daw natin kilalanin. Kung ano lang talaga yung itinanim, siya rin aanihin. Pero kung sinusunod po, tingnan niyo mga kapatid, sa mga taong sumusunod, sa mga iglesia o katawan ni Kristo, ang mga mananampalataya, kung sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Kaya makikita niyo po yung mga maunlad na iglesia. Talaga po nagpapagal sila. Walang hindi sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Kung tayo ay fully obedient with the Lord, pagpapalain tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya binanggit po ng Apostol Pablo, kung inaakala nino man na siya ay propeta, naghahatid ng salita ng Diyos, mayroong spiritual na kaloob, iba't ibang kaloob ninyong lahat. Dapat niyang kilalanin na ang sinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Instruction po yan, mabigat po yan, no? May kasamang babala. Pag sinuway natin, ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya po mahalaga na sinusunod natin ang lahat ng kautusan. Mabigat man ito, no? Dapat natin tukdin.
Kaya makikita niyo po yung mga pinagpalang church. Sinusunod nila lahat ng ipinag-uutos mula sa batas ng Diyos, mga rules, mga instruction. Yan po ay dapat nating sundin, mga minamahal kong kapatid. Usog po tayo. Kaya mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Okay, kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. No? Tingnan niyo po, ang nagpapatakbo talaga ng iglesia na pinagpapala, walang iba kundi ang Diyos. Lahat ng kautusan niya, lahat ng tuntunin ay sinusunod ng katawan ni Kristo, ang mga mananampalataya. Hallelujah. Ang bilin ni Pablo, hangarin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Dagdagan natin, Diyos ng kaayusan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Gusto niya po siyang masusunod kasi siya yung ulo ng iglesia. Lahat ng itinuturo niya ay galing sa kaisipan ng Diyos. Amen. Kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Gawin ninyo ang lahat ng patakaran, tuntunin ng lahat ng bagay upang magkaroon ng kaayusan, sapagkat ang Diyos ay kapayapaan. Nabanggit niya po yan, no? Nabanggit na po yan, no? Sa mga talatang ito, no? Susunod po, kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay ng wasto, maayos na paraan. Okay? Letter C. Sundin natin kung ano ang isinulat ni Pablo, sapagkat ito ay pawang kautusan. Sa mga talatang sumusunod, talatang 36, 37, 38, inaakala ba ninyo na sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? Hindi, sa totoo lang. Salita ng Diyos, hindi po. Hindi sa atin yan nanggaling, kundi sa Kanya. O kayo lamang, o tayo lamang po, mga kapatid, ang tumanggap nito nang marinig natin ang salita ng Diyos. Tinanggap natin ang salita nito. Tayo yung tumanggap po. Kung inaakala ni naman na siya'y propeta, mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin, mga kapatid. Kaya po ang umiiral sa loob ng iglesia, walang iba po kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang presensya po talaga ng Diyos, hindi ng tao. Lahat tayo bilang katawan ni Kristo, mga leader, pastor, leader, lahat yan kailangan ipatupad sang-ayon sa kautusan, batas, tuntunin, rules na umiiral po sa loob ng iglesia. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong walang sawang pakikinig, at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos na po ang pagbabahagi